Matapos hiwain ang sibuyas, inilagay na ito ni Leping sa curry, at saka ipinaglagay si Elizabeth ng pagkain sa plato. Sinabi ni Leping na mababawasan ng sibuyas ang anghang ng pagkain, kaya maaari na itong subukan muli ni Elizabeth. Ngunit agad siyang tinanong ni Elizabeth, "Sino ang minamaliit mo? Paborito ko ang maanghang na pagkain." Pagkatapos ay patuloy na kumain si Elizabeth, habang inalok naman ni Leping si Chichi, tinatanong kung gusto rin ba niyang tikman ang kanyang curry. Agad namang sumang-ayon si Chichi, ngunit bago niya pa man maabot ang pagkain, bigla siyang pinigilan ni Elizabeth. Sinabi nitong pag-isipan muna ni Chichi nang mabuti kung kakainin nga ba niya ito, dahil isa lang ang maaari niyang piliin mula sa tatlong bagay. Nagtaka si Leping sa sinabi ni Elizabeth, kaya tinanong niya ito tungkol dito. Samantala, hinimok din ni Chichi si Elizabeth na ipaliwanag ang ibig niyang sabihin. Nang matapos ang kanilang pagtatanong, iniangat ni Elizabeth ang kanyang kamay at biglang lumutang ang tatlong bagay, ang curry na niluto ni Leping, ang libro ng Tai Chi Swordsmanship, at ang kutsilyo na ginamit ni Leping kanina. Nagulat si Leping at tinanong si Elizabeth kung ano ang ginagawa nito sa kanyang mga gamit, ngunit hindi siya pinansin ni Elizabeth. Sa halip, sinabi niya kay Chichi na dahil nais nitong talunin ang Dark Guild, napakaswerte niya na nakatagpo niya siya. Ngayon, papipiliin niya si Chichi mula sa tatlong bagay na ito, isang kaldero ng curry, ang kutsilyo ni Leping, o ang sword skill manual ng legendary hero. Naguguluhan si Leping sa ginagawa ni Elizabeth, kaya sinabi niya na okay lang na ipamigay ang curry dahil niluto niya iyon para sa kanila, o kahit ang sword manual dahil natutunan na niya ang nilalaman nito. Ngunit hindi niya sinabing willing siyang ibigay ang kanyang kitchen knife sa iba. Pinatahimik siya ni Elizabeth, sinasabing ito ay isang pagsubok para kay Chichi. Idinagdag pa niya na hindi lamang siya ang marunong sa ganitong mga laro. Bagamat naguguluhan si Leping sa tinutukoy na laro, sa huli ay sumang-ayon din siya, sinasabing si Elizabeth naman ang laging may huling salita sa kanilang dalawa. Samantala, si Chichi, matapos marinig ang kanilang pag-uusap, ay napilitang sumang-ayon kay Elizabeth. Iniisip niyang sinusubukan siya ng dalawang legendary na mga tao. Kaya naisip niyang ang sagot sa pagsubok na ito ay magmumula sa kanilang naunang napag-usapan. Una, naisip niya na ang kaldero ng curry ay naglalabas ng napakalaking magical energy, at kung kakainin niya ito, makakasigurado siyang agad siyang makakarating sa Demon King Realm. At maaari pa nga siyang umabot ng 2-star level. Ngunit naalala niyang kahit ang Demon Queen ay nahirapang kainin ito, kaya sa tingin niya, hindi rin kakayanin ng kanyang katawan ang curry. Ang kutsilyo naman ni Leping ay mas mataas pa ang kalidad kaysa sa lahat ng S-rank equipment na mayroon siya, kaya naisip niyang ang kanyang titulo bilang Sword Master ay parang isang malaking biro sa harapan ni Leping. Naalala pa niya na nagpakita ng demonstration si Leping, na nagpapakitang wala siyang balak ipamigay ang kutsilyo, at sa palagay ni Chichi, hindi rin niya ito makokontrol. Kaya, sa puntong iyon, naisip niyang ang curry at ang kutsilyo ay hindi nakasama sa kanyang pagpipilian. Ang natitira na lamang ay ang hindi maarok na sword skill manual. Kaya dahil sa lahat ng ito, hindi na nagdalawang isip si Chichi at agad niyang sinabi kay Elizabeth na ang pipiliin niya ay ang manual. Ngunit bago pa man makasagot si Elizabeth, biglang nagkaroon ng pagsabog sa pintuan, na ikinagulat nilang tatlo. Napagtanto ni Leping na si Alpha iyon, kaya napatanong si Elizabeth, ano na namang binabalak gawin ng idiot na iyon. Sa sandaling iyon, si Alpha, na pinapatakbo ng kanyang galit dahil sa pakiramdam ng pagiging walang silbi, ay biglang sumugod kay Leping at Elizabeth, sumisigaw na papatayin niya silang dalawa. Sa kabilang banda, si Chichi, matapos maramdaman ang malakas na aura na nagmumula kay Alpha, ay naisip na ito ay ang Burial Demon. Dahil dito, naisip niya na dumating si Alpha para tapusin siya. Naisip din ni Chichi na hindi na niya dapat idamay ang hero at ang Demon Queen sa kanyang problema, kaya sinabi niya kina Leping at Elizabeth na siya na ang bahala sa sitwasyon. Matapos nito, sinabi niya kay Leping, pwede ko bang hiramin sandali ang iyong kutsilyo?
Ngunit sa sandaling mahawakan ni Chi-Chi ang kutsilyo, biglaang lumitaw ang espiritu ng nasabing bagay na nasa anyo ng isang genie. Nagulat si Chi-Chi at napabulong, napakalakas ng opresyon ng espiritu ng kutsilyong ito. Habang iniisip niya ito, biglaang sinimulan ng kutsilyo na i-absorb ang kanyang vitality. Sa isang iglap, natuyo ang buong katawan ni Chi-Chi, at ang natira na lamang ay butot balat. Habang umuusok pa ang kanyang bibig, bumagsak siya sa sahig, na ikinagulat ni Leping. Ngunit kasunod nito, biglang lumipad ang kutsilyo mula sa kanyang kamay patungo sa direksyon ni Alpha. Sa sandaling makita ito ni Alpha, bigla siyang nagising mula sa kanyang galit at tinanong ang sarili, ano ang ginagawa ko? Ngunit bago pa siya makapagsisi, tumama na sa kanya ang kutsilyo at nahati siya sa gitna. Matapos ito, bumagsak na rin sa sahig ang espada, na ngayon ay nahati sa 2 piraso. Natapos ang misyon ng kutsilyo ay bumalik na ito sa kamay ni Leping, ngunit pagkabalik nito, napatingin si Leping sa ngayon ay butot balat na lamang na si Chi-Chi at sa nahating katawan ni Alpha. Gulat na gulat siya at napasigaw, ano ang nangyayari? Dahil sa isang iglap lamang, 2 kasama niya ang bumulagtas sa harapan niya. Samantala, sa headquarters ng Dark Guild, makikita ang isa sa mga 6 pillars, ang presidente ng Giant Bear Guild, na nakabulagta at walang malay. Nang makita ng isa pa sa 6 pillars, na si Experiment 24, ang nangyari, agad niyang ginamit ang kanyang kakayahang CPR at nagpakawala ng malakas na kuryente patungo sa katawan ng nakabulagtang taong oso. Matapos niyang gawin iyon, muling nagising ang leader at tila bumalik ang kanyang lakas. Kasunod nito, sumigaw siya, tinatawag ang Golden Dragon King, at sinabing kaya pa niyang makipaglaban. Ngunit matapos niyang gawin iyon, biglang lumipad ang mga puso patungo sa kanya. Ginamit pala ng isa sa mga 6 pillars, si Ruth, ang kanyang kakayahang soft air kiss. Dahil dito, agad na kumalma ang presidente at sinabi ni Ruth na tapos na ang laban, kaya kailangan na niyang magpahinga. Lumapit si Experiment 24 at sinabing ang kanilang vice president ay kinain ng Golden Dragon, habang si William ay nabugbog hanggang sa tuluyang mawala. Habang si Ruth naman ay tumakas nang magsimula ang laban. Ipinaliwanag naman ni Ruth na wala silang magagawa kung ang kalaban nila ay isang Demon King, habang siya ay isang 2-star Demon Ancestor lamang. Pagkatapos ng kanyang paliwanag, ngumiti si Ruth at sinabing, hindi ko na rin naman kailangan pang kumilos dahil nandito naman ang ating presidente. Alam kong mananalo tayo. Samantala, sa di kalayuan, makikita ang isang malaking gintong itlog. Sinabi ni Malfoy na hindi niya inaasahan na si Emilia ay may ganoong klaseng life-saving ability, kung saan lahat ng kanilang atake at magic ay hindi gumagana. Habang sinasabi ito ni Malfoy, isang itim na likido mula sa isang tila capsule na bagay ang nagsimulang damaloy papunta sa itlog. Habang nangyayari ito, sinabi ni Malfoy, noong una pa lamang, wala naman talaga akong balak saktan si Emilia. Pagkasabi nito, ang itim na likido ay mabilis na pumulupot sa itlog na parang ahas, at tuluyang binalot. Ito hanggang sa may pasok ito sa isa sa mga tila capsule na mga bagay. Pagkatapos mangyari iyon, biglang umilo ang capsule na kinaroroonan ng binubuhay nilang Demon Queen. Kasabay nito, nagkaroon ng kakaibang pagbabago sa katawan ni Malfoy. Ang mga tubo na nakakabit sa kanya ay bigla na lamang kumalas, at sa isang iglap, lumitaw siya sa ibabaw ng capsule. Unti-unti, nabuo ang kanyang katawan, nagsimula sa mga buto, hanggang sa magkaroon ito ng laman. Habang nagaganap ang pagkabuo ng kanyang katawan, sinabi niya, ang kapangyarihan ng Demon King level ay talagang ibang-iba sa pakiramdam. Dagdag pa niya, kaunting kapangyarihan na lang, mabubuhay na namin ng tuluyan ang aking master. At ang tinutukoy niyang master ay walang iba kundi si Elizabeth, ang Demon Queen. Habang patuloy ang pagbabago ng katawan ni Malfoy, bigla namang dumating ang mga insekto, tinatanong kung ano ang nangyari sa Dark Guild na parang nawasak na ito. Matapos nilang sabihin iyon, unti-unting nabuo ang mga insekto sa anyo ng isang tao. Ibinunyag niya na naputol ang koneksyon niya kay Dagaw, kaya tinanong niya kung ano ang nangyari sa iba niyang mga alagad.
Sumagot si Malfoy, humihingi ng tawad, at sinabing isinakripisyo ng mga alagad ang kanilang mga buhay para protektahan ang guild. Ang taong kausap ni Malfoy ay ang spellwriter na pinasabog ni Elizabeth sa mga naunang episode. Tiningnan siya ng spellwriter at nagtanong, bakit parang bomb ata ka? Nakapag-advanced ka ba sa iyong mga research? Sumagot si Malfoy, sinwert lang ako at nakalikom ng tamang mga materyales. Tinanong naman ni Malfoy kung ano ang kailangan ng spellwriter sa kanyang pagdating. Ipinaliwanag ng spellwriter na nalantad na ang kanyang kasalukuyang katawan at hindi na niya ito maaaring gamitin. Sinabi niyang ang pangunahing dahilan ng kanyang pagpunta ay para humingi ng pamalit na katawan, ngunit hindi niya inaasahan na aabutan niya ang Dark Guild na wasak na. Habang iniisip ng spellwriter ang nangyari, nagtaka siya kung ginamit ba ni Malfoy ang kanilang mga kalaban upang tapusin ang Vice President para mawala ang mga bantay sa kanya. Samantala, pinanood ng iba pang mga Pillar Demon ang pag-uusap, at tinanong ni Ruth kung sino ang taong iyon. Sinagot naman ni Experiment Number 24 na ang taong iyon ay katulad ng kanilang Vice President, na nagmula rin sa Sea of Darkness. Siya rin ang president ng mga agent nila sa labas, at matapos siyang maging Pillar Demon, napunta na sa kanya ang kanyang guild. Dagdag pa ni Experiment 24, ngayong patay na ang Vice President, dapat malaman nila na ang taong iyon ay si Azeroth, at isa lang ito sa marami niyang clones, tulad ng Vice President. Tungkol naman sa Sea of Darkness, ipinaliwanag ni Experiment 24 na wala ito sa mundong ito, kundi sa isang hiwalay na dimensyon. Sinabi rin niya na ang mga nilalang mula doon ay walang permanenteng anyo, kaya naghahanap sila ng mga katawan na maaaring maaga para mabuhay sa dimensyon na ito. Nagtaka naman si Ruth at sinabi, akala ko noon na ang Sea of Darkness ay nasa kontinente lamang. Tinatanong din niya kung bakit nakikipagtulungan ang kanilang presidente sa nilalang na iyon. Ipinaliwanag naman ni Experiment 24 na ang mga Dark Gears na nasa kanilang katawan ay gawa at pinag-aralan ng kanilang presidente mula sa Chaotic Force ni Azeroth. Sa mga sandaling iyon, sinabi ng spellwriter na marami nang lumitaw na hadlang sa kontinente, gaya ng Card Guild at Beast Gang. Dahil dito, ipagpapalibon muna nila ang plano na sakupin ang Dwarf Kingdom at ang Kingdom ng Aristotle. Tumango si Malfoy at sinabing, wala tayong magagawa dito. Naubos na ang lahat ng mga apostles na sinanay ko, kaya kailangan nating maghintay bago makabuo ulit ng mga bagong alagad. Sa isang flashback, makikita si Malfoy na abala sa pagsasagawa ng eksperimento. Sa isang kritikal na sandali, pinindot na niya ang button, at sa sandaling ginawa niya ito, nagsimulang mabuo sa loob ng capsule ang isang bagay. Unti-unting nagkakahugis ang bagay na ito, at nagkaroon ng anyo, ang Demon Queen. Sa pagkakita ni Malfoy sa nangyayari, siya ay namangha at tinawag ang nilalang sa loob ng capsule na kanyang Master. Agad namang binati ni Experiment 24 si Malfoy, sinasabing malapit ng mabuhay ang kanilang Master. Subalit, sa gitna ng kanilang kasiyahan, biglang lamubo ang katawan ng nilalang at nagsimulang maluso. Nang makita ito, napasigaw si Malfoy, hindi ito maaari. Ngunit wala siyang magawa upang pigilan ito. Ang resulta ng kanyang eksperimento ay bigo, at ang katawan ng kanilang master ay naging parang tumpok ng nanguyang bubble gum. Hindi matanggap ni Malfoy ang pagkabigo. Galit niyang tinanong ang sarili, ano ang aking naging pagkukulang? Bakit hindi mabuo-buo ang katawan ng aking master? Habang siya'y nagwawala sa kanyang frustration, bigla siyang napasukan ng dugo at napagtanto na ang kanyang katawan ay malapit nang maabot ang limitasyon nito. At kung hindi siya makakapag-advance patungo sa Demon Sovereign, ay malapit na siyang mamatay. Naisip niya ang lahat ng oras na ginugol niya sa kanyang pananaliksik para buhayin muli ang Demon Queen. Ngayon, nagsisisi siya kung bakit pa siya naging isang tao na may maikling buhay. Hindi niya matanggap ang katotohanan iyon. Nakita naman ni Experiment 24 ang nangyayari kay Malfoy at sinabi, wala akong silbi. Kahit ang aking unlimited electricity ay hindi ko magamit para mapalakas ang ating master. Ngunit habang sila'y nalulungo, isang boses ang biglang nagsalita, tinatanong sila kung gusto ba nilang lumakas,
dahil maaari siyang makatulong sa bagay na iyon. Agad namang tinanong ni Malfoy, "Sino ka?" At nagpakilala ang boses bilang si Astaroth mula sa Sea of Darkness. Sinabi pa niya na mas makakabuti para sa kanila kung magtatrabaho sila para sa kanya. Matapos magsalita si Astaroth, nilagyan niya ng kanyang kapangyarihan ang daga na eksperimento ni Malfoy. Biglang nabuhay ang daga, nagkaroon ng mabangis na anyo, at kalaunan ay nagbagong anyo bilang isang halimaw na daga. Sa pagkakita nito, natulala si Malfoy at napangiti, sinasabing, gumagana na ang eksperimento. Idinagdag pa niya na kung maisasama niya ang chaotic force na ito sa iba pang nabubuhay na nilalang, magiging akma na itong magic medium. Sinabi rin ni Malfoy na kapag nakagawa sila ng marami pang dark gear, masosolusyonan na ang problema nila sa magic power supply. Nakangiti namang sinabi ni Astaroth, "Mukhang magiging maganda ang teamwork natin. Ako ang magbibigay ng unlimited chaotic force, at bilang kapalit, ikaw naman ang magbibigay ng mga katawan para sa akin." Matapos ang kanilang pag-uusap, nagsagawa pa sila ng ilang eksperimento mula sa mga taong aso, taong baboy, hanggang sa mga goblin. Sa dami ng kanilang eksperimento, halos mapuno na nila ang kanilang laboratorio ng mga halimaw. Sa mga oras na iyon, muling lumapit si Astaroth kay Malfoy at sinabing, "Nakapagsigawa na tayo ng libo-libong eksperimento, ngunit bakit ayaw mo pa rin tanggapin ang chaotic force sa iyong katawan?" Sumagot si Malfoy, "Hindi na iyon kailangan. Ang tangi kong kahilingan ay buhayin ang aking master. Hindi ko nais ang kapangyarihan, at wala akong plano na sakupin ang mundo." Idinagdag pa niya, "Ang ating kasunduan ay kumpleto na. Nagbigay ka ng chaotic force, at nagbigay ako ng mga katawan na magagamit mo sa mundong ito. At kung paano mo iyon gagamitin ay wala akong pakialam, at hindi ko rin balak ipaliwanag ang aking research sa iyo." Tila hindi nagustuhan ni Astaroth ang sagot ni Malfoy. Galit niyang sinabi, "Kung iyon ang gusto mo, wala na akong magagawa pa." Sinabi rin ni Astaroth na mawawala siya ng ilang panahon, kaya mag-iiwan siya ng isa sa kanyang mga tauhan upang manatili bilang kanyang kapalit. Matapos niyang sabihin ito, naisip niya na si Malfoy ay laging alisto at maingat sa kanya, kaya hindi niya magawa ang kanyang mga plano ng lubusan. Dahil dito, napagpasyahan niyang gumawa ng hiwalay na plano upang tuluyang makontrol si Malfoy. Kasunod nito, nagpalabas siya ng isang nilalang na mukhang pugita at sinabing isa ito sa kanyang mga clone. Mula ngayon, ang nilalang na ito ang mamumuno sa Dark Guild kasama ni Malfoy bilang kanyang kapalit. Sumang-ayon naman si Malfoy at sinabing aayusin niya ang posisyon ng clone sa kanilang organisasyon. Matapos marinig ito, nagkaroon ng nakakalokong ngiti si Astaroth, at sinabing aalis na siya. Sa puntong ito, bumalik na ang eksena sa kasalukuyan, at tinanong ng spellwriter si Malfoy kung gaano katagal ang kakailanganin upang makabuo ulit ng isang katawan para sa kanya na may Demon Sovereign level. Sinabi ni Malfoy na magiging mahirap iyon gawin ngayon, dahil tulad ng nakikita ng spellwriter, nawasak ang kanyang laboratorio, kasama ang maraming eksperimento nila. Pinayuhan niya ang spellwriter na humanap ng mga bagong magagamit para sa kanilang mga eksperimento at inirekomenda pa niya ang Sword Saint mula sa Sword Saint Guild. Tila napipiko ng spellwriter matapos marinig ito at sinabing, "Huwag ka nang magpanggap. Sa antas ng iyong cultivation ngayon, madali lang para sa iyo ang makagawa ng isang katawan na may Demon King level. Ano pa kaya ang isang Demon Sovereign?" Matapos sabihin ito, tila gustong gumanti ng spellwriter, kaya tinanong niya si Malfoy, "Ibigay mo na lamang sa akin ang clone ni Elizabeth na nasa isa sa iyong mga capsule." Sa sandaling marinig ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Malfoy. Sa isang madilim na mukha, binalaan niya ang spellwriter, sinasabing, "Sa susunod na ulitin mo pa ang pambabastos sa aking master. Sisiguraduhin kung papatayin kita kaagad." Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood, at kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at comment na din ang heart sa comment section, malaking tulong na yan para ma-boost ang video, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell,
Para updated ka sa bagong mga kabanata ng series na ito, salamat.